yung pagkilos ng banal na espiritu. Hindi mo man namamalayan, pero nararamdaman mo yan eh. Di ba? Ano mong mamamalayan eh, espiritu nga yan. Hindi mo makikita yan. Sakto-sakto po, napakagaling ng Panginoon. Totoo lang po, puyat po ako kasi hindi po ako nakatulog ng ayos gabi. Sakit ng ulo ko kanina, di na ako nakapag-dawn watch. Kung hindi pa tumawag yung aking asawa, hindi pa ako babangon, alas 8 na. Oh, sakit ng ulo ko, parang binibiyak. Ano na ako nakatulog eh, alas 4 na, pasado. So, oo, alas 4 na pasado. No, ewan ko ba? No, talagang ganyan eh. Okay, tama-tama po ang ating talakayan ngayon ay patungkol sa katatagan. Steadfastness. Amen? Steadfastness. Sakto-sakto, no? Tama-tama talagang. Okay, buksan po natin. Tayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa 2 Peter chapter 3, verse 17 to 18. Ikalawang Pedro, kapitulo 3, talataang 17 hanggang 18. Ewan ko po ano, ay may nagawa na po akong mensahe. Pumasok sa akin to. Mensahe na to, no? At ito po ang aking ano. Okay, nakita na po ba? Hello. 2 Peter, ikalawang Pedro po, kapitulo 3, talataang 17 hanggang 18. Kung nakita na po, babasahin ko po, no? Sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. 2 Peter chapter 3 verse 17 to 18. Ganito po ang kanyang sinasabi. Kayo sumakatuwid mga iniibig, nakikitang nalalaman ninyo ang mga bagay na ito noon, mag-ingat na baka kayo rin na matangay ng kamalian ng mga masama ay bumagsak mula sa inyong sariling katatagan. Verse 18. Ngunit lumago sa biyaya sa kaalaman ng ating Panginoon at kaligtasan na si Jesucristo sa kanyang kawalatian, maging ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po'y sandaling manalangin. Muli, dakilang Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sa mga biyaya mo na aming patuloy na tatanggap. Maraming salamat sa buong isang linggo na kayo ang nag-ingat. Maraming salamat sa pagbibigay ng katalinuhan, Panginoong kaalaman, Panginoon sa iyong mga salita, sa mga nakatapos namin mga gawain, Panginoon, na pinagpala ninyo po. Higit sa lahat, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Muli po, Panginoon, sa oras na ito kami po'y lumalapit, lumulhog sa iyong harapan, na mangusap ka po, at linisin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga malian. Dalangin namin ng iyong banal na Espiritu ay makasama namin, Panginoon, tumayo sa aming kalagitnaan at pakapuspusin niyo po ng iyong banal na Espiritu ang iyong mga salita. Marami pong salamat, O Diyos. Patuloy na gamitin niyo po ang iyong lingkod. Panginoon, tago niyo po sa likod ng pulpito na ito. Nawa po ikaw ang maitaas at maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, dalangin at magsabi ng Amen. Steadfastness. Or sa Tagalog, katatagan. No? Tama-tama talaga, no? Okay, no? So, tignan po natin yung verse 17 natin binasa. Kayo sumakatuwid, mga iniibig, nakikitang nalalaman ninyo ang mga bagay na noon. Mag-ingat na baka kayo rin na matangay ng kamalian ng masasama at bumagsak mula sa inyong sariling katatagan. Yun yung steadfastness. Sariling katatagan. So, tignan natin yung salitang mag-ingat. Sa English, beware. Sabi rito ni Apostle Peter. Mag-ingat, no? Ano ba ibig sabihin nito ni Apostle Peter dito sa salitang mag-ingat? Ang ibig sabihin ay patuloy na bantayan ang ating sarili. No? Mag-ingat kayo, sabi niya. Patuloy na bantayan natin ang ating mga sarili. Dito'y binabalaan tayo ng Biblia na ang kaalaman lamang, kung kaalaman lamang, no, ay hindi sapat na proteksyon. Hindi po ito sapat na proteksyon. Kung meron tayong knowledge, no, hindi po ito sufficient para tayo maproteksyonan.
Hindi po ito sufficient. Kaya sabi niya, mag-ingat, beware, no? At bantayan at guard ourselves. No? Sabi niya rito sa English. Kailangan nating maging maingat, kailangan nating maging alerto. No? Madali sa mga taong may kaalaman sa Biblia na maging labis na kumpiyansa. Na yung labis na kumpiyansa at nakakalimutan yung babala. No? Nakakalimutan yung babala. Ano ba itong babala na to? Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Unang Korinto chapter 10 verse 12. Sino po unang nakakita? Pakibasa po. Chapter 10 verse 12 po. Sige po. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Amen. Yun yung pabala, no? Kaya nga hayaang siya na nag-aakalang siya ay nakatayo na mag-ingat. Sinabi na naman niya mag-ingat na baka siya ay mabuwal. Yun yung danger, no? Yun yung babala na nais ipaalam dito ni Peter na baka akala natin tayo'y matatag, no? Tapos yung pala, yung ating katatagan ay magpapanghinaan tayo. Ano po? Malalaman na lamang na natin na tayo po ay lugmok na. No? Hanggang sa totally, mawala na tayo doon sa presensya ng ating Panginoon. No? So dito, yung ginamit ko po yung labis na kumpiyansa. No? Labis na kumpiyansa. Sino ang mga ito, yung labis na kumpiyansa na ito? Pag sinabi natin labis na kumpiyansa, ano ang pagkakaintindi natin dito? Pag labis ang kumpiyansa mo, proud na proud ka sa sarili mo. Amen? Overconfident ka. Sa English, di ba? Overconfident. Proud na proud ka sa sarili mo, parang hindi ka na kayang tinagin. No? Parang napakagaling mo na. Wala ka nang kailangan pa. Ikaw na. Nasa iyo na lahat. No? Nasa iyo na lahat. Parang tingin mo sa sarili mo, nasa pedestal ka. Yung sobrang kumpiyansa sa sarili. No? Sobrang kumpiyansa. Nangyayari po ito sa ating mga Kristiyano. Ano po? Yung kaya sinasabi ko dito na hindi sapat yung kaalaman para tayo'y maproteksyonan. Hindi po sapat yun. Ha? Kaya sinabi natin, labis na kumpiyansa, sino ang mga ito? Unang-una, ito yung mga taong may kaalaman sa Biblia, sa salita ng Diyos, ngunit lubos na hindi na unawaan ng salita ng Diyos. Nananangan siya sa sarili niyang pagkaunawa. No? Nananangan siya sa sarili niyang pagkaunawa. Ang kaalaman ng taong ito sa Biblia o sa salita ng Diyos ay hindi na itatag sa katotohanan at tamang paniniwala. No? Tamang paniniwala. So, ito po yung mga tao na marami na alam sa salita ng Diyos. Ito yung mga Kristiyano na ito eh. Maraming nangyayaring ganito eh. No? Ito yung mga Kristiyano na magagaling pa sa pastor. Yeah. Alam na nila ang salita ng Diyos. No? Pero bakit hindi nila maunawaan? Why? Sa palagay nyo? Nananangan lamang nila sila sa kanilang sariling kaunawaan. Bakit? Samantalang ang sabi ng Biblia, no, lahat ng sikreto inihayag na sa atin. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano ka, no, at ikaw ay magaling na sa sinasabi mong kaalaman sa salita ng Diyos, no, bakit hindi mo lubos na nauunawaan yung sinasabi ng salita ng Diyos? Why? Kasi alam niyo po, isa lang po nakikita ko. Lack of spiritual. Maaring wala po sa iyo yung banal na espiritu o maaring mahina pa. Hindi pa ganun kalakas ang iyong banal na espiritu. Ikaw ay, kung sabihin na natin, baby ka pa. Sanggol ka pa. Natuto ka lang magbuklat ng Biblia. Akala mo,
napakagaling mo na. Amen? Kaya dito, binibigyan tayo ng warning ni Peter. No? Sabi niya, yung labis na kumpiyansa, at bakit niya sinabi yan na hindi lang sapat ang knowledge? Bakit hindi sapat ang knowledge? Di ba? Hindi sapat eh. No? Masyado tayong nananangan doon sa ating sariling kaalaman, pagkaunawa. Pagka ganun po ang ating attitude sa pagbabasa ng Word of God, no po, ay may liligaw ka niyan. No? Yun po ang panganib dyan. Ililihis ka sa tamang katuruan ng Biblia. Amen? Ililihis ka yan. Ano ba ang panganib dyan? Hahantong sa kanyang sariling kapahamakan. Kasi lihis ka na eh. Anong kasunod nun? Kapahamakan. No? Sobrang kumpiyansa. Kala mo, talino mo na eh. Kinakalaban mo na, pati yung mga leaders mo. Nakala mo, alam mo na lahat. Eh, although ang mga lingkod po ng Diyos, eh, talagang kahit nakapag-aral na, nag-aaral pa rin po. Kaya nga po napupuyat eh. Hindi po isang linggo lang, gano'n lang kadali gumawa po naman sa pag wala pong ibinibigay ang banal na Espiritu, wala po tayong magagawa. Kahit ano pong prayer namin para kung ano yung ihahayin namin na pagkain espiritual, no po, hanggat walang ibinibigay, pinuput ang banal na Espiritu, wala po tayong magagawa. Topic pa lang, ang hirap na eh. Introduction pa lang. Isang araw na, hindi pa tapos. Di ba? Yung text pa. Yung mga references pa. Kung saan mo ba kukunin niya, saan mo ba hahanapin niya, paano mo ipoprove yan na tama yung sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Di ba? Hindi po ganun. Kakala po kasi nila, ang mga pastor palibasa ay alam na eh. Kung ano-ano lang, talaga kukuha lang yan sa ano. Eh, hindi naman po sa pag-ano, hindi naman po tayo ganun. Hindi po tayo bukis. Ang tawag po namin sa ganyan, bukis. That's why lagi namin sinasabi na kapag ganito nga message na ng Panginoon, mag-quote kayo. No? Ako nung bago pang mananampalataya, may sarili akong ballpen notebook. Lalagay ko yung topic niya, yung text niya, yung mga points niya. Pag nagkaroon ako ng time pagdating sa bahay, pinag-aaralan ko yun. Inaalam ko. No? Tama ba yung sinasabi ni Pastor? Baka binubola lang kami nito eh. Di ba? No? So makikita po natin, ito pa po ang taong may kaalaman sa Biblia na ang tingin niya sa kanyang sarili sapat na ang kanyang kaalaman. No po? Kaya hindi na niya kailangan ng tagapagturo. Naku, nakakatakot po ito. Marami po akong nakausap na ito. Hindi na raw nila kailangan ng tagapagturo. Dahil ang tagapagturo nila ay ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Tama. Tama pa niya, wala namang mali ron eh. Eh ang tanong, kung hindi mo na kailangan ng tagapagturo, hindi mo na rin kailangan umatin dito sa church. Di ba? Kasi ayaw mo ng tagapagturo eh. Ayaw mo ng pangunahan ka, ibig sabihin, ma-pride ka na eh. May alam ka na eh. Di ba? Hindi ka natin dito. No? Ito yung mga tao na iniisip nila, ligtas na sila, ligtas na kami. Kahit anong gawin namin, okay na. No? Nagkakamali po tayo dyan. Nagkakamali po tayo dyan. No? Kasi ang panganib ng ganito ay sinasala nila ang salita ng Diyos, ang Biblia. No? At pangalawa, kaaway na siya ng tamang tagapagturo. Bakit mo sinasala ang Biblia? Isalaan na yan. Complete na to. Full gospel na tayo. Di ba? Bawal lang ang dagdag, bawal lang ang bawasan eh. Bakit sasalain mo? Kasi
Yung mga tao na yung nababasa niya na hindi pabor sa kanya, hindi niya yun na-accept. Ang na-accept niya lang yung pabor sa kanya. Amen? O ano ngayon mangyayari sa taong ito? No? Yung sabi niya, alam niya ang Biblia. Pero bakit hindi niya meron siyang iniiwasan? Di ba? Bakit meron siyang iniiwasan? Di ba? So, ibig sabihin ako po sa aking stand sa ganitong tao, o sabihin mo natin, kasi sinabi kong tao rito, hindi ko masabing mananampalataya eh. No? Kasi hindi 100% eh. No po? Ang mga taong ito, akala nila matalino na sila. Pero mali, mangmang pa rin sila sa salita ng Diyos. Amen? Mangmang pa rin itong taong na to. That's why sinasabi ni Peter, ito yung paalala ni Peter sa mga mananampalataya. Diba? Sabi niya, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Bantayan nyo ang inyong sarili. Hindi iba, sarili. Kaya nga sabi nga po, ang mas matinding kalaban natin ay ang ating sarili. Diba? Hindi tayo kayang kontrolin ng iba pag sarili na natin ang pag-uusapan natin. No? Mahirap po. Makikita po natin, no? Ang tunay na mga Kristiyano, kasi kaya nga po noon, na pag-oralan namin yung pagkakaiba ng mananampalataya doon sa Kristiyano. Yung mananampalataya, naniniwala silang merong Diyos. Kahit sino, tanongin mo dyan, nananampalataya sila. Amen? Kilala nila ang Diyos. Sino ang Diyos? Panginoong Jesucristo. Ultimo bata, sino ang Diyos? Papa Jesus. Diba? No? Ito yung mananampalataya. Naniniwala sila. Paano yung sinabi ng James chapter 2 verse 90 ba na ang diablo ay nananampalataya rin pero nanginginig pa. Pero huli na. Diba? Ano nga yung pagkakaiba nating mananampalataya doon sa diablo? Hindi natin masagot, di ba? Ano pagkakaiba natin? Yung diablo, kilala niya talaga ang Diyos. Nakaharap niya ang Diyos eh. Pero bakit huli na, nananampalataya siya, nanginginig pa, pero bakit hindi na siya pinakikinggan? Bakit? Hindi niya kasi tinanggap ang Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ayaw niyang magpasakop sa Diyos. Gusto niya higitan pa ang Diyos. Ganito yung may maraming kaalaman, kaya nakakatakot yung sobrang knowledge minsan sa salita ng Diyos. Ngunit hindi mo naman naunawaan, yari ka rito. Di ba? Kaya kung minsan, may mga tao na pag may tumayo rito, experience ko na po ito. May tumayo po ako, nag-preach po ako, no, sa isang church. Meron pong dalawa yata na kinokorek yung ang aking sinasabi. No po, kinokorek. Pinababayaan ko lang. Marami sila eh. Siguro nasa 40 silang nakikinig. Pinabayaan ko. Bago ko na matapos mag-preach, sabi ko, kung meron po kayong katanungan na hindi niyo po naunawaan, si doctrinal yun eh. Malalim yung inano ko sa kanila eh. Pagtapos po nito, pagbaba ko rito, pagtapos na service, pwede niyo kong tanungin. Wala pong problema, sabi ko. Hangad po natin na maunawaan natin mabuti yung salita ng Diyos. Meron ganitong kaya nagbibigay ng warning si Peter. No? Ngayon, pagbaba ko pagtapos ng service, nilapitan ako ng dalawa. Nagtanong, ayun na, ligaw na pala, lihis na ang kanilang pananampalataya. Yung kanilang paniniwala, wala na. Buti na lang nagtanong, na-revive pa. Kung hindi nagtanong, wala na, ligaw na. Kasi, masyado silang nananangan dun sa kaalaman. Dun sa knowledge na akala nila ibinigay ng Diyos sa kanila. Yung pala, wala. Kaya dito natin mapapag-aralan na ito habang tayo nag-aaral, makikita natin yung
yung kaalaman doon sa grace, doon sa biyaya. Ito po. Ito. Ang tunay na Kristiyano ay hindi maaring mahulog mula sa kanilang kaligtasan. Tayo po, hindi tayo maaring mahulog kung tayo ay kiniklaim natin na tayo ay ligtas. No? At hindi maaring mawala ito sa atin. Tama rin naman di ba? Sabi niya, pag tinanggap mo, si pangako ng Panginoon yun No? Was that, as many as receive him, give them power to become sons of God. Kung tunay yung genuine na tinanggap mo ang ating Panginoon, ikaw lang nakakaalam nun at ang Diyos, you are added to the family of God. You are adopted son na. Diba? You are belongs to the family of God. No? Kaya, mawawala pa ba ito? Sabi ni John 10, hawak ng Ama, hawak ng Anak, ang ating buhay. Sino pang makakaagaw sa atin sa kanila? Wala na. Ito tumutukoy din sa mga genuine, Sabi yung tunay. Yung tunay na nananampalataya, yung tunay na tinanggap ang ating Panginoon bilang kanilang Panginoon at dakilang tagapagligtas. Kasi mayroong mga professing Christian nasabi na Kristiyano sila, hindi naman nakikita sa kanilang pamumuhay. Mahirap i-judge, pero ikaw lang nakakaalam niyan at ang Diyos. Di ba? Ikaw lang nakakaalam, di tayo pwede magsinungaling sa Diyos No? Di tayo pwede magsinungaling. Ngunit, hindi nga mawawala ang kaligtasan, yung kanilang kaligtasan, hindi mawawala. Ngunit, maaring mahulog mula sa kanilang sariling katatagan. Sa kasalukuyang katotohanan. Basahin natin 2 Peter chapter 1 verse 12. Sa unang Pedro chapter 1 verse 12. Ganito po ang kanyang sinasabi. Na sa kanila ito ay pinahayag na hindi sa kanilang sarili, kundi sa atin sila ay naglilingkod na mga bagay na ngayon ay ibinabalita sa inyo sa pamamagitan nila na nangangaral ng ebanghelyo sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na pinababa mula sa langit na mga bagay na ninanais pagmasdan ng mga anghel. Maaari tayong mahulog sa sarili nating katatagan sa kasalukuyang katotohanan. Yung kasalukuyang katotohanan, yung po yung ipinangaral. Amen? Yung po yung ipinangaral na tinanggap natin. Yun po yung kasalukuyang katotohanan. At maaari tayong mahulog doon. Maaari tayong mahulog doon sa katatagan natin ito na akala natin tayo matatag. Sinabi kanina sa Corinthians, di ba? Binasa natin na nakatayo tayo dahil sa atin yung unang kasalukuyang katotohanan. Di ba? So, pwede tayong mahulog sa ating katatagan. Okay, tignan nyo. Maunawaan natin ito habang tumatakbo ang ating pag-aaral. Paano mapapanatili na mananampalataya ang katatagang ito, yung steadfastness na sinasabi natin, at maiwasang mapabilang sa mga hindi matatag na kaluluwa na madaling malinlang o maligaw. Amen? Paano? Di ba? Paano natin tayo mananampalataya na mapapatatag natin yung ating pananampalataya na hindi tayo madala ng mga kaluluwang madaling malinlang, at mailigaw. Kaya hindi po ako, ito po hindi ko po naman sa ang Diyos lang nakakaalam niyan Kahit na anong galing natin sa salita ng Diyos, tandaan po natin to. Marami kong kilalang magagaling dito. Hindi nga nakapag-aral pero ang gagaling Hindi ka nag-aral sa Bible School, pero ang gagaling nila rito. Kaso, ang problema, hindi nila ito naitatag sa katotohanan at sa tamang paniniwala.
nililiko sila ng sobrang talino nila ito. At hanggang sa dumarating yung time na nasasabing sila'y mangmang. Ang mangmang po na sinasabi sa Biblia, walang alam sa salita ng Diyos. Kahit anong galing po natin dito, mapapansin niyo po, as long na wala sa ating biyaya ng Pagkaroon, successful lahat yan. Ililigaw po tayo niyan. No? Marami po yan. Okay, sabi ng verse, ng ating teksto kanina, 2 Peter chapter 3, verse 18. Ito na, yung biyaya, yung grace. Kanina, yung ating knowledge, no? Ngunit lumago sa biyaya, sa kaalaman sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo, sa kanyang kalwalhatian, maging ngayon at magpakailanman. Amen. No? So sabi niya, dapat tayo lumago sa biyaya. Sa biyaya. Ito ay may kinalaman sa mga katangian ng Kristiyano, yung biyaya ito. No? Yung grace. No? Sabi niya, yung biyang ito ay may kinalaman sa mga katangiang Kristiyano. Basahin natin 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. Ito po yung mga katangian ng Kristiyano. Kaya magkaiba po yung nananampalataya ka lang na sa isang Kristiyano. Amen? Lahat po nananampalataya. Pero hindi lahat Kristiyano. At hindi lahat tunay na Kristiyano. Dalawa lang po yan dito sa mundo. Isang peke at isang tunay. Kaya meron tayong true or false. Amen? Dalawa lang yan. Isang sinungaling at isang hindi sinungaling. Isang manluloko at isang magpapaloko. Dalawa lang yan, di ba? So makikita natin yung tunay at hindi. Di ba? Ano sabi niya rito sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7? Ito yung katangian ng tunay na Kristiyano. At maliban dito, ibinigay ang buong pagsisikap, idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ang kaalaman. Kaya, yung biyaya, idagdag daw yung kaalaman. At sa kaalaman ng pagtitimpi, at sa pagtitimpi ang katiyagaan, at sa katiyagaan ang pagkamakadiyos, at sa pagkamakadiyos ang kabaitan sa kapatid, at sa kabaitan sa kapatid ang pag-ibig sa Diyos. Yung katangian ng tunay na Kristiyano. Amen? Makikita natin kaya ang tunay na Kristiyano. Kahit nahirap na sa buhay, nagagawa pa magpuri. Amen? Gagawa pang umawit sa Panginoon. Hindi uma-absent sa gawain kahit wala ng pera sa piso. Kahit wala ng kakainin pagulot. Di ba? Pero inadaan niya ang kanyang buhay, ang kanyang oras, dahil oras nito ay para sa Panginoon. Yun ang tunay na Kristiyano. Kaya dito nadidistinguish natin yung tunay at hindi. Kung sasabihin natin na tayo ay Kristiyano, hindi sa atin nakikita yung mga katangian ito, hindi ka, questionable ka, malaking question mark. Dagdagan pa po natin yan sa Galatians chapter 5. Ito, familiar na to sa atin. Galatia chapter 5, verse 22. Okay, pakibasa doon sa unang makakabuklat. Okay po, 5 verse 22 and 23. Galatia 5 verse 22-23. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, magandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Ano na yung bunga ng ano? Pag-ibig. Ang higit sa lahat doon ay pag-ibig. No? Hindi kasi hindi natin magagawa yung ibang mga, kung wala tayong pag-ibig sa Diyos. Tama? Amen? Pag may pag-ibig ka sa Diyos, lahat ng yun ay susunod. Amen? Susunod yun. No? Sabi niya, mga
sa Galatians, di ba? Chapter 5, verse 23 to verse 22 to 23. Ulitin ko lang po kasi napakaganda basahin nito eh. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Doon pa lang makikita na yan sa katangian ng isang Kristiyano eh. Yung kagalakan, yung kapayapaan. Sa kabila ng naghihikaos ka, nasa krisis ka, sa kabila ng hirap na hirap ka sa buhay, no? Pero nandoon ang iyong kapayapaan, nandoon ang iyong kagalakan. Why? Kasi ibinigay sa iyo ng Diyos yung kapayapaan na yan. Hindi kayang ibigay yan ng sanlibutan. Amen? Iba yung naibibigay ng kapayapaan ng sanlibutan kaysa sa kapayapaan na may bibigay ng Diyos. Kapag wala sa iyo ang kapayapaan na ito, wala sa iyo ang Diyos. Wala sa iyo ang banal na Espiritu. Doon natin makikita yung tunay na Kristiyano. At ang tunay na Kristiyano, yun ang tunay na mananampalataya. Amen? Malinaw po yan. No? Pagbabata, kabaitan, kabutihan, at pananampalataya. Di ba? At doon na yung pagdating doon, kasi pag tayo pag-ibig na sa Diyos, meron tayong tunay na pananampalataya sa Diyos, nandoon na ngayon yung ating kaamuhan, pagtitimpi, laban sa mga ito ay wala ng batas. Makikita natin yung pagka-distinguish, no? Tayo ay naligtas, alam natin, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Sinabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 2, 8 and 9. Pero basahin natin. Sige, pakibasa. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Para malinaw po. No? Efeso chapter 2, verse 2 and 9. 8 and 9. Efeso 2, verse 8 and 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magpupuri. Amen. No? Sa biyaya raw tayo'y nangaligtas, hindi sa ating mga sarili. No? So, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Amen? Ito yung sinasabi ni Peter na mag-ingat kayo. Hindi sapat ang kaalaman sa inyong proteksyon. Kailangan nandun lagi yung grace, yung kaya ng ating Panginoon, na kung saan naroon yung tunay na kaligtasan, nandun yung tunay na pananampalataya. Amen? Ngunit, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Sabi nga sa binasa kanina, ngunit ang biyaya ay hindi matatapos doon lamang. No? Kasi, di ba, sabi nga kanina, di ba? Kaya dahil sa ligtas na raw sila eh. Dahil sa biyaya ng Diyos eh. Ligtas na sila eh. Kaya hindi na sila aatin. Hindi na sila pupunta sa mga gawaing makalangit. Saan sila makikita? Yun ang tanong. At papaano mo mapapalago o mapapatatag ang iyong pananampalataya, ang iyong banal, ang espiritu, no? Ang ating spiritual na pamumuhay kung wala ka sa gawaing makalangit. Wala ka sa church. Di ba? Wala ka sa mga gawain sa church. Kasi ang katuwiran mo, sa biyaya ng Diyos, ligtas ka na eh. Nung una pa, di ba natin alam to, talagang doon ko na-realize eh. Sabi ko, talagang napakalaking pagkakamali. No, akala natin dahil ang Diyos ay pag-ibig eh. Hindi na tayo mapapahama. No? Kasi mapagmahal ang Diyos eh. Ibig sabihin, dahil mahal ka ng Diyos, mananatili ka dyan sa maling ginagawa mo. Mali. Eh, ang Diyos eh, nagagalit din. Pumapatay ka ang Diyos eh. Amen? Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 3, maliban na lang kung kayo ay itakwil. Nagtatakwil ang Diyos. Namamalo ang Diyos. Oh. Pero pinapalo yung mga anak niya lang. Hindi niya papaluin yung hindi niya anak. Amen? Kaya tayo pinapalo dahil anak tayo ng Diyos.
So doon natin makikita, ano po? No? So hindi po doon natatapos yun. Hindi ko mo nandoon na yung biyaya ng Panginoon, tapos ka na ron. So dapat din tayong palakasin ng biyayang ito. Amen? Dapat din tayong palakasin nito. Hindi tayo lalakas kung hihinto ka na ron sa sinabing ligtas ka na dahil sa biyaya ng Diyos. Ang sabi nga sa 2 Philippians chapter 2 verse 2, di ba? Work out your salvation. Hindi po sinasabi ni Philippians doon na ikaw ang gumawa ng sarili mong kaligtasan. No. Ang Diyos ay gumagawa sa loob natin. Amen? Dapat tayong gumawa sa labas. Di ba? Kasi nagpapakilos na sa'yo ay ang Diyos na. Hindi na ang iyong sarili. That's why we have to work out our salvation. Akala natin ligtas na tayo, bahala na, wala bahala ng Panginoon. Tinanggap ko naman siya eh. O, di ba? Maging aware tayo rito. Ito yung sinasabi ni Peter. Mag-ingat tayo sa ating mga sarili. No, baka naliligaw na tayo. Akala natin, alam na natin yung salita ng Diyos. Pero, hindi pala sapat yun. Lagi natin tandaan yung biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Di ba? Doon lahat nagsimula yan eh. Ang pinakamatindi po sa lahat, yung ating spiritual, yung tinanggap natin ng ating Panginoon, kailan ba natin siya tinanggap? Yung very moment na nanampalataya tayo sa Panginoon, binuhay niya tayo spiritually. Diba? Patay tayo spiritual, ngayon, buhay na tayong spiritual. Yun yung biyaya ng Diyos. Diba? Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay daan sa atin upang matiis ang alin? Ang mga pagdurusa, ang mga kahirapan. Biyaya ng Diyos yan. Hindi ang galing sa ating kalakasan. Amen? Kaya tayo mga tunay na mananampalataya ay matatag. Hindi kayang tinagin. Kanumang unos ang dumating, nakatayo. Hindi lupaypay. Lagi masigla. No po? Ito po eh. Sige, basahin po natin yung 2 Corinthians. So, 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Malapit na po tayo matapos. Mga 2 oras na lang. 2 Corinthians chapter 12. Sorry mo, ano lang po yan. Joke lang. Ang layo pa oh. Laki-laki pa ng oras eh. Okay, pakibasa po. 2 Korinto chapter 12. Pasensya na kayo. Namiss ko si sister eh. Si tatay, amen. Si tatay. Wala pong ibang mas masarap yung buong pamilya kayong naglilingkod sa Diyos. Amen. Nakakalungkot po ako. Di ko makasama mga anak ko. Malalayo. Pero sila po yung mga Kristiyano. No po? Wala pong ibang inggit na inggit po ko sa buong pamilya. Sama-samang sumasamba. Nagpupuri sa Diyos. Amen. So, pakibasa po, 2 Corinthians chapter 2, verse 7 to 10. 2 Corinthians chapter 2, verse 7 to 10. At nang ako'y huwag magpanalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin ng ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito ay makaitlong akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakda sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo.
sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen. No? Si Apostle Paul to, ha? Binigyan siya rito ng turn of the bliss, eh. Di ba? Andun siya sa stage na naghihirap siya, eh. No? Pero makikita natin na nakakayanang tiisin ni Apostle ni Paul lahat ang lahat ng kanyang dinaranas. Dahil sabi niya, kapag ako'y mahina, ako ay malakas. Ano ibig sabihin nun? Mahina physically but spiritually malakas. Amen? Ang tinitignan dito ni Apostle Paul ay yung spiritual, hindi yung physical. Dahil ang physical natin, hindi natin alam, any moment, maghihina to. Amen? Yung spiritual natin, pag nasa Diyos ka, kailanman hindi manghihina to. Dahil ito, walang kamatayan yung spiritual natin. Yung ating physical may kamatayan. Ang sabi nga, ang alabok ay babalik sa alabok. Kaya si Apostle Paul, simula nung siya ginamit, nagpagamit sa Diyos, sinuko niya lahat, kinalimutan niya ang kanyang sarili. Amen? Kinalimutan niya kung sino siya. Dahil ang namumuhay na sa Kanya ay ang ating Panginoong Jesucristo na, ang banal na Espiritu. So yun yung biyaya, no? Biyaya ng Diyos. Kung wala sa atin ang biyaya ng Diyos, baka konting problema lang, wala ka na. Di ba? Yung nangyari ng kala sister, no? Yung, ako po parang ano ako nun sa ginawa doon sa anak ni sister. Sabi ko, kung ako hindi pa mananampalataya, baka sinugod ko na yun. Di ba? Pero hindi ganun eh. Sabi ko nga kay sister eh, pag kumanti ka dyan, mas masama ka pa dyan. Hayaan mo siya ang dumanas ng consequence, yung bunga ng kanyang ginawa sa'yo. Magdusa siya. Amen? Magdusa siya. Bakit? Kakampi natin ang Diyos. And Romans chapter 12 sabi niya, the vengeance is mine, saith the Lord. Ang paghihiganti ay akin, sabi ng Diyos. Kaya ako po bumaba yung ano ko nung narinig ko yung sabi ng mag-asawa, ng dalawang kapatid natin, na hindi man lang sila nagkaroon ng galit. Dapat kung ikaw magulang, sisigaw ka, gagalit ka, di ba? Pero hindi eh. Hindi ganun ang nangyari sa kanila. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandoon yung tawag dito yung pagpipigil sa sarili. At ang lahat ng yan ay bunga ng biyaya. Amen? Hindi po ito bunga ng ating sariling kalakasan. Wala tayong magawin. We can do nothing without God. Tandaan po natin yan. Saan mo man tignan, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Wala tayong pagmamalaki. No? Huwag tayong magmalaki. Our God is the God of grace. Alam natin lahat yan. So, napakadali pong lumago sa kaalaman. No? Pag kasi ang isang tao nakakilala sa Panginoon sa umpisa yung salita ng Diyos, narinig mo, no? Naniwala ka dun sa salita ng Diyos. Anong kasunod nun? Nanampalataya ka ngayon. Tinanggap mo yung doon pa lang papasok yun. Yung mananampalataya, kaiba sa Kristiyano. Kasi yung mananampalataya, naniwala sila. Pero natapos lang sila ron. Hindi nila tinanggap. Amen? Kaya tayo, nung may ginamit sa atin na tao, para mai-present sa iyo yung gospel, yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos, yung biyayang libre, tatanggapin na lang, ayaw patanggapin. Di ba? Bakit ang hirap tanggapin yan? Di ba? Pag ginamit yung tao na yun, naniwala ka, hindi doon sa tao, naniwala ka saan? Dito, sa salita ng Diyos. Ngayon,
Kaya sila, nanampalataya sila, naniwala sila. Pero ang problema, natapos sila ron sa paniniwala. Hindi nila tinanggap. Amen? Kahit bumaba pa rito ng 3 beses ang ating Panginoong Kristo, makita mo siya ng harap-harapan. As long na hindi mo siya tinatanggap sa iyong buhay, nonsense lahat yan. Baliwala yan. Dito po ang pinag-uusapan, hindi po reliyon. Hindi sekta. Hindi depende namin. Pinag-uusapan dito, relasyon. Kaya ang church na to ay open kahit kanino. Kaya nga sabi ko, ang church na to, church ng ano to eh, ng mga may sakit. Hospital church to eh. Diba? Hindi lang umatin yung isa nating na-stroke dyan, no? Hindi natin alam kung bakit. Pagka gumaling na, di mo na makikita sa church. Amen? Pero purihin ang Panginoon. Dahil Diyos ang may gawa nun. Diba? So, napakadaling lumago sa kaalaman. Pag tinanggap mo ang Panginoon, magbasa ka ng Biblia, nagkakaroon ka na ng unti-unting kaalaman. Amen? Unti-unting kaalaman. Ngunit, wala pa yung biyaya. Tignan natin, ha? Ngunit, napakadaling lumago sa kaalaman, ngunit hindi sa biyaya. Lahat tayo higit na nakakaalam sa Biblia. Amen? Marami po. Kaysa sa ating pamumuhay. Amen? Napakagaling natin mag-quote ng Bible, pero yung pamumuhay natin, hindi natin naayos eh. Amen? Di ba? So maraming napakagaling sa Biblia, pero hindi mo nakikita yung pamumuhay sa kanya ng na natanggap niya yung biyaya ng Diyos ay nasa kanyang buhay. Na-stop na sila roon sa kanilang paniniwala. Sa kanilang pananampalataya. Walang pagtanggap, walang pagsunod, walang pagpapasakop. No? Pagka nakarinig ng masakit sa pastor na yan, nagpakasakit magsalita. Sino ba yan? Matandaan yan. Hindi po pastor masakit magsalita. Ito po. Ito, masakit talaga ito magsalita. Kahit kami na nagtuturo rito, tinatamaan na ito. Bakit? Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay magkabilay tabak. No? Ay, magkabilay talim. Tabak tuloy. Ay tulad na isang tabak na magkabilay talim na tumatago sa gasang kahiwa-hiwalayan ng ating kaluluwa. Kasukasuan. Ganyang katalas ang salita ng Diyos. Kaya pag ito'y na tayo tinamaan ng salita ng Diyos, magpasalamat ka. Bakit? Pinapaalala sa iyo ng Diyos. Mahal ka niya. Amen? Hindi ka dapat magalit. Di ba? Kaya that's why sinasabi ni Peter, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Bantayan nyo ang inyong mga sarili. Di ba? Hindi, huwag mong bantayan yung kapatid mo, huwag mong bantayan yung kapitbahay mo. Sarili mo bantayan mo. Binabantayan mo yung kapatid mo eh. Ang nakikita mo yung pagkakamali ng kapatid mo. Pero ikaw di mo nakikita yung pagkakamali mo. Kaya sinabi niya ni sister kanina, no? Alisin mo muna yung puwi sa iyong mata bago mo makita yung puwi ng mata ng iba. Di ba? Bantayan natin ang ating sarili. Yun ang sinasabi rito ng salita ng Diyos. So ang kaalaman na walang biyaya, ito po dito natin makikita eh. Ang kaalaman na walang biyaya ay isang kahilahilakbot na sandata. Anong ibig sabihin ng kahilahilakbot? Ibig sabihin ito ay, ito po ay hindi magandang sandata. Kumbaga, napakapangit na sandata ito. No? Kaya sinabi ni Peter na ano ba yung sabi niya kanina? Na yung kaalaman ay hindi yung sapat. No? Na protection natin. O kaya sabi niya, ang kaalaman na walang biyaya ay isang kahilalakbot na sandata. At ang biyayang walang kaalaman, no? Yung biyaya,
Yung grace na walang kaalaman ang biyaya walang kaalaman ay maaring mabago. No? So makikita natin yung pagkakaiba, no? Yung kaalaman na walang biyaya at yung biyaya na walang kaalaman. So ano ba ang dapat? Ganito ang dapat. Ngunit kapag pinagsama natin ang biyaya at kaalaman, meron tayong kahanga-hangang kasangkapan para sa pagbuo ng ating buhay. Amen? Hindi puro kaalaman. Kasi dapat nga mauna yung biyaya eh. Ang kasunod nung kaalaman na eh. Di ba? Hindi yung nauna yung kaalaman bago yung biyaya. Kasi pagka wala sa ating biyaya, hindi natin tinanggap yung biyaya na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, wala lahat yung kaalaman mo. Walang silbi sa Diyos yung kaalaman mo. Hindi mo magagamit yan. Kaya nga ang kaalaman, sabi nga ng Proverbs, di ba? Yung fear of God, yung pagkatakot sa Diyos. No? Ano sabi? The fear of God is the wisdom, di ba? Yun yung kaalaman, yung pagkatakot. Paano nagkaroon ng kaalaman? Una, natakot ka sa Diyos. Tinanggap mo yung biyaya na inalok sa iyo ng Diyos. Di ba? Ngayon, doon pa lamang, ibubuksan ng Diyos ang lahat ng sikreto sa iyo. Amen? Ang lahat ng sikreto dito sa salita ng Diyos. Kaya, mas malinaw nating mauunawaan. No? No? Kapag pinagsama natin ang biyaya at kaalaman, dapat talaga magkasama yan. Meron tayong kahangahangang kasangkapan para sa pagbuo ng ating buhay at para sa ikatatatag ng iglesia. Amen? Lagi ko po sinasabi na ang church ay parang tahanan yan. Amen? Hindi naman tayo magkakakilala eh. Doon lang magtaka na kayo eh. Kung bakit tayo pinagbuklod-buklod. Kung bakit tayo pinagkaisa-isa rito. Sino may gawa nun? Panginoon. Biyaya ng Diyos yan. Hindi naman tayo pwedeng mamihilit. Diyos, ginagamit lamang po tayong mga lingkod ng Panginoon, ginagamit tayo para sa taong naliligaw na kaluluwa na yan. Pero ang nagliligtas, Diyos. As long na hindi tatanggapin ng tao na yan yung ating ipinangangaral patungkol sa kaligtasan, hindi yan maliligtas. Dahil dapat ang paniwalaan niya, yung kaligtasan, hindi tayo. Hindi yung tao. Diyos ang dapat nating paniwalaan. Kaya lagi itong paalala sa ating mga kapatid. Itong misay na ito ay talagang paalala. Ewan kung bakit na huli na. Ano po? Kaya talaga nga, kasi nakikita, kasi sa experience ko po, sa marami na tayong mga church na ganyan, next week, preach na naman ako kaya nagpalit muna kami ni Pastor, second week. Preach ako invited na naman ako sa church na isa. No? Nakikita ko po kasi yan, ako observer po, nakikita ko po yan sa mga mananampalataya. Na mas magagaling pa sila sa kanilang tagapagturo. Kaya pagka magaling na sila, ang alam nila, okay na yung kanilang kaalaman, hindi na nila sinusunod yung tagapagturo. Nagsasarili na siya ng kanyang pamamaraan. Yung sarili na niyang nasusunod. Yun ang danger dun. Akala mo nasa tama ka pa. Yung pala, ligaw ka na. Amen? That's why, alalahanin natin to. Mag-ingat tayo. Bantayan natin ang ating mga sarili. Puri po, Diyos, tayo pilahat magsitayo. Let us pray. Aming Ama, dakilang Diyos, maraming salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin bilang iyong mga anak.
Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa buhay na patuloy na aming natatamasa sa ngayon. Higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako sa amin. Alam namin na kami ay turista lamang sa mundo ito. Kaya dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo kaming gabayan. Patuloy na mangusap ka sa amin, O Banal na Espiritu. Ituwid niyo kami, O Diyos. Ano ba ang aming nararapat gawin? Tunay na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. At kami po'y nananangan sa iyong pangako sa amin na kami po'y patuloy niyong lilingapin, na kami po'y hindi niyo iiwanan, na kami po'y hindi niyo pababayaan, na dapat kaming makontento, O Diyos, makontento sa iyo, na hindi na kami magpapalinoon sa aming buhay dahil ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ay dapat sambahin sa katotohanan, sa Espiritu at katotohanan. Na marami pong salamat na patuloy na kami po ay ginagamit niyo, Panginoon, sa iyong gawain. Pagpalaan niyo po ang bawat isang narito ngayon, O Diyos. Dalangin namin na gamitin niyo rin po sila, Panginoon. Magkaroon sila ng design, Panginoon, na ipahayag ang kaligtasang kanilang natanggap. Huwag po kaming maging selfish, Panginoon. Ang kami po'y makapag-anyaya, Panginoon, ng isang aming kakilala, ito po ay malaking bagay na sa inyong harapan, O Diyos. Sabi nga ng iyong mga salita, He that winneth soul is wise. Proverbs chapter 11 verse 30, O Panginoon. Kaya napaka malaking halaga ang pamamalakaya ng kaluluwa, Panginoon. At alam ko ito ang aming task na dapat gawin. Kaya inihiling namin, Panginoon, na patuloy na kami po iyong gabayan. Bigyan ng wisdom and knowledge, Panginoon. At ang biyaya mo na ay managana sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Kaya di sa aming mga kapatid na hindi nakadalo, ingatan niyo po sila, O Diyos, at gabayan. Ang lahat ito isang magdalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, sa lahat yung magsabi ng Amen. Tumakbo na po tayo sa ating pagbibigay. Dalhin nyo ng buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na silid at na kinalalagyan. Amen. Ang salita ni Jesus. Awitan natin ang Panginoon. Maraming man hadlang
Panginoon, salamat sa araw na ito, lalo na inyong mga salita, Panginoon, na itinutuwid mo kami sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Patawarin mo ang bawat isa na naririto at pagpalain mo kami na ibalik siksik-liklik ng umaapaw katulad ng iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat na mahal mo kami at hindi mo kami pinababayaan. Sa araw na ito, Panginoon, pagsamantala kami magkakahiwalay, Panginoon, ingatan ang bawat isa sa amin at magpadala ka ng milyon Diyos na nagagabay sa amin ang bawat isa sa amin na kanya-kanyang tahanan at ingatan mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Jesus' name. Amen. Okay, announcement po. Bukas, araw po ng Lunes, meron po tayong Bible study sa Dulo ng Batuhan. 2 o'clock po ng hapon, mag-start po ang ating Bible study. 2 o'clock hanggang 3 o'clock po ng hapon doon sa Dulo ng Batuhan. Yung mga gusto pong umatin sa Bible study, kung wala po kayong ginagawa, so punta lang po kayo sa bahay na mga alauna, kasi alas 2, alauna pa lang papunta na tayo ron. No? 2 o'clock tayo, okay lang? Alas 2. Amen. Amen. Okay, yan. No, 2 o'clock. Pagdating din po ng hapon, alas 6 ng hapon, sa barangay naman po tayo. Ang Bible study po natin. Alas 6 po ng hapon yun. Marami man o konti, pagdating ng alas 6, nag-start po kami. No? Yan. Si Madam wala nung nakaraan, kaya wala tayong Bible study. Pero itong baka bukas nandiyan na sila. Pero sabi sa akin, dumating daw, pag alis daw natin, saka naman sila dumating. sabi ko, dapat inantay pa na natin. Wala naman sinabi, mga tayo ng antay. Sabi niya, pag alis daw natin, kalis daw natin, sama daw sila dumating. Sabi sa amin, nakausap ko isang, pag alis nyo lang, saka dumating sila Chero. Galing pang Cavite yun. Galing pang Cavite. Oo. No? Ayan, kaya May bahay sila rin. bukas, tuloy na pong Bible study natin sa Barangay 105. Kaya kung gusto pa rin nyo sumama doon sa Barangay 105, welcome po kayo, no? Sama-sama po tayo sa gawain pa ng Panginoon. And then sa October 24 ay may bubuksan tayo na Bible study sa Building 6 ng Sister Prissy po yun. So, 2 o'clock din ang hapon po yun. So, October 24. Birthday po yun ni... may birthday na. October ba? Si Dindin? Ano ba yung si Dindin? Si Dada. October 6 pala. October 6 pala. Si Dindin, ano ba yan? November 24. Pero anak mo, di mo na alam birthday yan. Nakakalimutan mo na eh. Nakakalimutan mo na. Okay. October 24, kala Sister Prissy po yun. Yan. Kaya yung mga, kung gusto niyo po magpabukas pa ng mga Bible study, ibig sabihin meron pang, kasi dapat sa loob ng 6 na araw, mayroon tayong Bible study. No, meron kaming Bible study ni Pastor. Kasi full time po kami sa ministry. So, yan po ang namin. So, muli namin kakausapin si Chairman Sir bukas, muli natin buksan yung pag-ano natin sa mga coordinator. Kasi gusto namin bawat building, sa pamamagitan ng mga coordinator, ay magkaroon tayo ng mga Bible study. No? Kaya, na-open na namin kay Chairman yan, pero hindi pa nagiging malinaw. Pero dapat siguro i-remind natin yung bukas, Pastor, no? Para sayang kasi mga panahon at oras na wala kaming ginagawa ni Pastor. No? Kundi nagkikwento, wala kami nag-sharing. Pero sabi nga, nag-standby lang kami. Nag-aantay lang lagi. Nag-aantay lang kami ng magbubukas. Akala ko ng kape. Ng kape. At saka yun ng kape. No? Nag-aantay rin kami ng kape. Kaya salamat daw sa mga nagbibigay ng kape para sa amin ni Pastor. Kasi, no, wala talaga kaming income, kay Lord lang kami umaasa. Kumbaga sa kayo ang pagpapalain ng Panginoon para kung kayo naman ay pinagpapala ng Diyos at gusto nyo kaming
pagpalain sa pamamagitan ng kape at tinapay, okay lang po sa amin yun. No? Malaking bagay na yun para makaraos kami sa araw-araw ng aming pamumuhay sa loob ng 6 na araw. Sa loob ng 6 na araw. Para pag 7 araw, okay na pa yun, nandito na kami. Sama-sama po tayo rito. September 25, meron po tayong at saka sa 14, lahat po ng mga leaders sa September 14, lahat ng 8 leaders ng Disciple of Jesus Christ. Sino po mga leaders natin? Si Jisa, si Sister Jocelyn, si Karing, si Sister Princess, si Brother Tony, at si Brother Jerry. No, yun yung mga leaders po natin dito sa church. Kung maaari ay kumatin po tayo doon para doon sa preparation po natin na darating po yung mga missionary. No? Para meron tayong wisdom kung ano dapat natin gawin pagdating ng mga missionary. Kasi nga, pupunta rito mga missionary para maging sponsor natin. Maging katuwang natin sa gawain ng Panginoon. Kasi kita natin mga instrumento natin, mga luma na. Yung drums natin, luma na rin. No? At kung lulobin na ang mga missionary ito ay mapili tayo kasi 20 sila. So bawat churches, tutulong sila. Sana, sabi ko nga, kung directly na susupport ang mga missionary, kung 20 sila, 10 kaming churches, dapat sa isang church, may 2 missionary na mapili nila, sila yung tutulong. Kung baga hindi corporate, dapat magkakahiwalay. No, malaking bagay po yan. Kaya yan, tayo yung mga leaders, mga pastor, mga leaders na naglilingkod sa Panginoon. So, welcome po tayo. Ang ating pong, doon po sa TTC, no? Kada Pastor Daryl, no? Doon kada Pastor Daryl. And then, babalik din dito. No, pagkatapos doon, babalik dito si Pastor ng ating mga speaker. Kasi nung linggo, nung Sabado akong speaker. Kaya sabi ko, si Pastor naman. No, kaya, ganun lang yun. At pagdating ng 25, doon na tayo sa J.P. Rizal. Tignan yung 20 Koreano. 20 Koreano po yun na darating. Iikot yun sa mga churches. Titingnan nila yung palagayan natin. Mga katulad dito, di ba? Mga litik pa natin. Pintura, di pa napipinturahan. Isa yan sa mga mapapakita natin kung talagang tutulong sila. No, kung talagang tutulong. Yan. So, sana ay suportahan po natin ang gawain ng Panginoon bilang mga leaders ng church. Sama-sama po tayong paunlarin ang sambahan ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, so mayroon pa Pastor, mayroon pa tayong... Yung September 14, kailangan yung mga leaders sumama sa atin doon sa PCC. Lahat ng leaders. Alauna po na kasama natin yung mga leaders. Sabado rin yun. Sabado. Araw din ng Sabado yun. Araw din ng Sabado yun. September 25, araw ng Merkulis. Araw ng Merkulis yun, September 25. September 25, parating sila rito. Kung dumating man sila, hindi pa natin alam kung anong araw tayo mag-gather. Kaya advice pa tayo. Advice pa tayo nun kung ngayon, tahanap siyempre ng malaking pwesto dahil marami. 20 sa kanila pa lang, 20 na. Tayo pa, ilang kaming pastor, 10. Ilan tayong mga leaders. Ilang leaders. Bawat leaders kasi, lahat ng mga leaders ng mga churches ay darating. Hindi kasama membro mga leaders lang. Mga leaders lang. So, doon na pag-pray natin na maging yung makakuha tayo ng 2 sponsor. 2 sponsor ng church natin. Tutulong sa church natin na ito ay mailipat sa yung karoon tayo talaga ng sariling malaki, maluwag, di ba? Kasi ang nila, pwede, kung mayroon tayo nakitang malaking lugar, pwede nilang ipipinansyon para mapagawa. Amen. Mapagawa. At ang prayer ko na yung church natin doon sa Happy Line, malaki din yun. Pwede din natin ipagawa yun, pansamantala.
No, hanggat wala tayong nakikita ng church sa labas. No? At dito, mapwede na dapat mapagawa. dalawa na ang building na gawin nila. Oo. Isa to, at kung papagawa yun, di dalawa na. Mhm. Diba? O di, dalawa na yung church. Tsaka masasabi naman natin sa kanila, lifetime to. Hindi 1 taon, 2 taon, kundi lifetime. Tayo magkakasama hanggang tayo buhay. Di ba? Pag namatay na, wala na, tapos na tayo. Ha? So, yan ang natin, lifetime. Ang ating commitment sa kanila at commitment din nila sa atin. Hindi yung magbibilang nila silang taon, kundi lifetime. Hanggat buhay sila, hanggat buhay tayo, mayroon tayong commitment sa kanila. Hanggat gusto nilang tumulong, Yeah. hindi natin yung tatanggihan. Hindi natin tatanggihan yun dahil kailangan talaga natin yun para makatulong din tayo sa iba. Oh, amen. Oh. Amen mo ba? Para makatulong din tayo sa iba. Matutulungan nila tayo, makakatulong din tayo sa iba. Magiging channel of blessing tayo dun sa iba. Ayan. So, meron ba? Wala na ang mga announcement. Okay na sa atin, no? Mga leaders. Prayer meeting. Prayer meeting. Yeah. Prayer meeting pala natin, no? Sabado. Prayer meeting natin, ginaganap po natin doon sa church natin sa Happy Land. No, doon natin ginaganap kasi may church tayo doon. Ang church natin doon, may church talaga tayo doon. I-reinvite lang natin doon. Ayusin lang natin doon. Isa yan sa mga plan natin doon sa mga supporter natin na maayos yung bahay-sambahan natin sa Happy Land. Malaki din yun. 2 unit yun eh. No? 2 bahay yun. Yan. Sa kung kumagasan. Kaya doon natin ginaganap ang ating prayer meeting sa church ng Happy Land. So, nagsisimula po tayo ng prayer meeting doon, 8:00 ng gabi. Share po yun. Pagdating ng 8:00, marami man ako konti, nagsisimula na. No, nagsisimula na tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya yan, so tawagin natin ating sumbegar. Tayo tumayo at awit tayo sa panguling awit sa Panginoon. Purihin natin siya.
salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming nakain, Panginoon, ng aming spiritual na buhay. Maraming salamat sa mga kapatid namin na naririto ngayon. Pagpalaan niyo po ang bawat isa at paano kami po ay dinala niyo rito na may pag-iingat mo. Yun po kami pansamantalang mag-ihiwa-hiwalay at minsan kami po iingatan muli kung saan man kami pumaroon. Muli ka, Diyos, patuloy ng banal na Espiritu mo ay aming makasama saan man kami punta at saan man patuloy na mag-comfort, patuloy na magpaalala, patuloy na ang biyaya mo, Diyos, ay aming makakamtan. Purihin ka, O Diyos, napakadakila at buti mo sa amin. Maraming po salamat, O Diyos, ang biyaya mo na ay managana, Panginoon, sa iyong mga anak. Ito ay aming sabdalangin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na sabi ng Amen. Power. Salamat. Amen, amen. Tas, una na ako. Sige po, tay. Salamat po. Ingat po. Ingat. Hindi ka pumunta, Brad. Naantay kita, mag-practice ka. Tiga. Oh. Isulin! Tungka! Si Brad. Bigyan ng blessing Koreano. Marami na tayo ng ano. Oo. Pag-pray natin sa Panginoon. Pag-pray natin sa Panginoon. Freedom. Walang 30. Freedom. Ay, yung, ano, sasundatin ko na tayo bibili ng, ano, yung babay ng bulaw. Ngayon ang ano natin. Kaya nga, pero yung bibili ng ganito pa rin, Yan lang. sasundatin ko na, ha? Sabi ko na. Nagbutas ko. Nabili ka pa rin ng beer. Diba?
Ano ba nilibing nila? Hindi kita kanino, practice yan yung Alas 3 na kami nakatulog. Yung Emilay ko. Pag-gising ko, alas 6 na. Quatro na ako. Ano, 9:01. Yung outfit na dati ko, kuwari ko. Dapat may 9:40. wala eh. Ito. Yung wala yan. 9:40. Yung 6-7 ito. Gising ko nga, tayo kagad. Ako, alas 8. Tumawag kasama ko, hindi tumawag. Patang-patao pa. Wala, masakit ka ka dito. Dito mga maingay, di sa mo, di ba? Ikaw, gusto, tumatawag pa yung Kaso, aso, mag-aalas sila. Tumatawag pa yung mga aso. dahil ka na bukas. Pero importante rin, may ilaw na, di ba? May ilaw na. Naubos 30 ko. Tawag na yun. Kaya nga sila sa natin sa hindi kami nakapunta sa amin. Sige.